believe, men, ang ganda. Men, ganda! Magandang araw mga kamanibela. Welcome to the second part of our garage tour. At ngayon naman, ipapakita natin sa inyo yung mga regalo na ibinigay sa atin ni Ella Max. Yan na, papakita sa atin ni Ella Max ang mga regalo na sa akin. Kung nung last episode napanood nyo yung mga niregalo kong best pa sa kanya, sa episode na ito, mapapanood nyo naman ang mga niregalo niya sa akin. So let's go, we start. Okay, so this one is gift ko pa rin sa kanya. So ito naman regalo na sa akin ni Ella. This is the first underbone. Gusto nyo marinig? At pinangalanan nga pala natin siyang Ella Tot. Diba? Tinalo yung ingay ko. Ano daw? Tinalo niya yung ingay ko. Ayan guys, so ito nga yung unang-unang underbone na niregalo sa atin ni Ella Max. This is si Ella Tot, isa siyang Raider 150 Fi. Ayan, so hindi naman tayo mahilig sa Thai concept. Hindi ko naman ito, never itong na-show. So ngayon, ito guys, uunahin natin sa pinakauna-unahang BMW na niregalo sa akin ni Ella Max, which is, ito po yun, si Blue. Alam nyo guys, nung simula nung nakuha namin to, nangyari na lahat ang magic sa motor. Kasi ito yung unang-unang ultimate bike na nagkaroon kami. At everything na nakikita nyo dito is personality namin ni Ella. Ibig sabihin, kailangan naming pagkasunduan Kung ano yung ilalagay. Mga ilalagay dito. Hindi ako pwedeng mag-full exhaust system kasi ayaw ni Ella ng sobrang ingay. So napagkasunduan namin na kahit na yung dulo lamang para hindi masyadong noisy. Tapos maliit na box, tools, kapihan, at dahil pag backride ko naman si Ella, hindi kami masyado nag-off-road, naka-road tire siya. Yes. This is a gift para kay Sai Maximo. Ayan. So this is a BMW 40th anniversary. So nung lumabas ito, kinuha agad namin kasi yung 40th editions, we just like to have kasi limited edition to. Hindi usually naglalabas ang BMW. Every 10th year maglalabas ulit to. Next one is ito na. XR. BMW S1000 XR, triple black color. Ang isa sa special lang siguro kung bakit ako kumuha nito is gusto ko lang magkaroon ng isang inline 4 sports bike engine sa katawan ng adventure. Kasi kapag ito, super lakas, tapos ang position ko is hindi ako naka-upright, nakasubsob. Ganito ang position. By the way, ito nga palang sinasakyan ko ngayon. This is the first sports bike na binili ni Ella for me. Surprise gift niya sa akin to. Yes. So yung position mo dito is hindi ka nakasubsob, but the engine is inline 4. So yung sounds na yan, yung sounds ito as pareha. Parehas lang siya. Pero hindi ko na siya pinul exhaust para makasakay pa rin si Ella Max. Ito yung pinakabago na unit na dumating dito ngayon. This is a BMW F900 GS. Nice. Nice. Bakit nga ba binili to? Kasi nga, sasali ka sa trophy. Sa Germany. Kaya- Pinaghahandaan ko talaga siya. Yeah. Kasi pangarap niya yun, makasali sa... Pero bago pa tayo makasali sa GS Trophy, may nangyari kasing kakaiba na hindi ko sinabi sa kanya. ano? Kaya dapat talaga napaka-importante ng open communication sa mag-asawa. Bumili siya ng ganito. Oh. Ang problema, yung motor ko, pinul-setup ko na pang off-road. Tignan niyo naman yung gulong, oh. Oh. Pang off-road na. So, itong motor ko na to, ay dinesign ko na pang GS Trophy talaga. Tapos, dahil naka-off-road na siya, naka-full exhaust, naka-crash guard, kompleto na eh. Hanggang dito eh, naka-backbuster na rin siya, nakapag sumemplang, hindi siya magagasgas or makukupit. Napalitan na rin ng mga tambucho. Yun. So basically, this bike is naging ganyan din. So parang nadoble. Sound check pa natin. So ito guys ay own setup ko na. Ibig sabihin parang ito na yung mga gusto kong ilagay sa motor na gagamitin ko.
So, yon guys, dito. Finally, nagkaroon ako ng motor na nasusunod na yung mga gusto kong accessories na ilagay. It's a total different bike and experience pa rin when you're going to have these two. Yan. Kung merong motor na specially made for me, syempre meron ding specially made para kay Ella. Oh, no. So, ito na nga yung motor niya na si Digong. Meet Digong. Simple pero madating. Sabi mo naman, Mami, ano yung mga Dinagdag. dinagdag mo? This. Crash guard. Tsaka ilaw. Ilaw, busina, Busina. And chigi. chigi para sa navigation system, Big bag. bag na malaki. Para lagayan ng drone, ng camera ni Alfred. Alam niyo ba, first time na ginawa ni Ella yun, na, Dad, bibili ako ng bag para may lalagyan ng camera mo pag nag-vlog ka. Yun. First time. Ito nga pala yung model na full Germany. So, kahoy siya. Naka-acrophobic. Kasi kapag full Germany, naka-acrophobic na nakasama yan. So, hindi kami masyado naglagay ng kung ano-ano kasi ayaw rin namin na bumibigat yung motor. Kasi mabigat na siya. Bigat na siya, no? Tsaka, actually, it's all complete na eh. Wala ka nang mahihiling pa dyan. Again, hindi siya maganon kaingay. Compare natin, wag na, no? Hey, compare. Sound check natin para at least ma-compare Compare niyo yung tunog nito. Maririnig nyo rito yung ingay ng 1300 na naka-full exhaust versus doon sa hindi Headers naka-full lang. exhaust na all stock. Yun. Tahimik lang. Kalmado lang. Kalmado lang. Every time you improve your bike performance, lalakas po yan sa gasolina. And speaking of performance, hindi magpapatalo ang Ducati. Yon. So, every bike has a story. Kung yung GS 1250 ko na unang-una is the first gift ni Ella. This Ducati Street Fighter is my reward after my first Boss Ironman. Yun. Kasi yun yung Natapos reward. mo ng buhay ka. Yun. So, eto guys, yung Ducati Multistrada. One of my favorite bike din to. Dahil comfort, performance, at mabilis. When we're talking about performance, wag mo nang kukumpitin ang gas consumption. Kasi every throttle naman, mag-enjoy ka. Yun. At mula dito, guys, lipat muna tayo dito. Africa Twin. This is a Loaded Honda. na loaded. Sa lahat ng motor ko, I could say ito yung Busog? pinaka-loaded. Busog na busog. Okay, so bakit? Kasi ito guys ay naka-crash guard, naka-ilaw, naka-busina, naka-exhaust, may mga bags na rin, panniers. So, yan. Full accessories na siya. So, basically, sa mga Africa Twin, hindi naman too much na nilalagyan ng pang-performance kasi this is for traveling talaga. Lipat naman tayo sa pinaka-paborito kong motor, Na paborito ko din. ang Ducati Desert X na pinangalanan naming Bilog. Bakit Bilog? Because of the headlight. Because of the headlight. At yung kaibigan namin, ang pangalan kasi noon is Jean, Oo. kaya naging Jean Bilog. Siya rin Walang yung- planong bumili, Ah. pero bumili. Pero Dahil bumili. sa Dahil sa FJ. So ito, nung binili namin to, tinawagan ako na para makasali ako sa FJ Moto, kailangan naka-Ducati Desert X ka. Natapos Event ba? ako. Natapos ng safe. Oh, very at good. nag-enjoy ako. Okay. Yan. Anyway, so dito naman guys, Hindi kasi sa amin to. hindi na sa akin to eh. Niregalo ko na. Oo. Niregalo niya sa akin, tapos pinamigay ko. Kay Hermes. Kay Hermes. Sa So motor anak to ni namin. Hermes, yung pangalawang anak ko. So meron siyang Ducati Monster, Tsaka- all stock, napansin nyo, never ginamit, zero ondo, pero kasa maintain, hindi ginagamit. At syempre dahil kasama ko nagmumotor yung mga anak ko sa off-road, sa adventure, ito naman yung kanyang motorsiklo, isang Yamaha Tenere 700. Ang gumagamit po niyan ay anak kong babae, Si na Hermes. pangalawa. Niregalo na rin namin sa kanya. Isa, Ducati Desert X. dalawa, Ducati Multistrada. tatlo, Africa Twin. apat, 719. BMW. 1250. Ay, 1300. lima. 5. Ah, F900. lima pa lang ha. Anim,
RR. 7. XR. Di kasali to. Oh, hindi yan sa'yo. 8. Ay, 8. ganun. Oh, tingnan mo, yung mo lang na-realize. Sabi nyo, ay, ganun. Uy, meron pa. Ito. Siyam. Oh. Oh. Hindi, sa'yo na rin to. Hindi akin yan, hindi akin yan. Hindi. Siyam. Kaya no, ngayon sabihin sa akin, nakikita ko sa comment section, sabi niya, swerte ni Sir Alfred, napaka-generous ng asawa niya, bigay ng bigay. 8 lang yung sa akin, yung Hindi. kanya, 18. Hindi po. Lamang ako ng 10, mas generous ako sa'yo, boss. Ngayon po, pinapamana ko na sa kanya yung PG-1 na Yamaha with sidecar. Wow, thank you. Thank you Manibela dahil sa inyo nagkaroon ako ng bagong PG-1. Ngayon nagkabilangan kami. Alam niyo maganda talaga yung episode na 'to eh. Oo. Alam niyo ba ngayon ko lang nalaman Oo. na Na siyam pagsumangay. lang pala yung big bike ko. Oo, kaya nga kailangan mag-seatbelt. Siyam lang pala siya. Hindi pala ganun kadami. Kaya Oo. thank you. Yan, sa mga nagsasabi na I have 50 big bikes, mali po. Siyam lang. Opo, hindi po ako contractor ng flood control. Contractor po ako ng tubig. Water station contractor po ako. Ayan. So ayun, yun po yung mga regalo ni Ella. So ayan na nga mga kamanibela, meron tayong delivery na bagong motor. Mali pala ang bilang ko kanina kasi ang bilang ko kanina ay siyam. Meron pa pala ako ibang motor. Nandito pala. So ito guys, Ducati Street Fighter. Ayan no. So bagong deliver. Ibababa na ba namin? Pwede nang ibaba. Baba na natin to. At syempre, andito na rin ang Wonderlich na 1300. 11 po pala ang mga motor ko, kamanibela. I love it. Parang ang bilang ng bagong laruan. Saya. Saya-saya ko. Saya-saya ko. Hindi, no? Ito na guys, yung bago nating BMW 1300 GS. Kasi yung 1300 ko, pinang-off-road ko na ngayon. So ito na, meron tayong pang on-road. Ito yung pang coffee ride natin. Wow! Solid, men. Ang ganda. Uy, ang ganda ng handle grips niya. Kapal, oh. Men, ganda. Wow! Wow! Ganda rin ha, meron pang navigation. Wow! Woohoo! Ganda! Tapos yung tambucho niya, 3 ang tunog. Dr. Jekyll, oh. Yun yung pangalawa. Pangatlo. Yung pangatlo. Yes. Remote yan, pinipindot. Ayun, nag-ibig tunog, oh. Wow! Dynamic natin. Nag-iiba, no? Ito, garahe lang to. Pagpasok nyo, guys, makikita nyo na dito yung, syempre, yung camper van na regalo sa akin ni Daddy Daniel. Yan. So, shout out, Kuya Daniel. So, ito yung camper van na elegant. Pasensya na kayo, hindi namin natanggal yung cover. At meron tayong van. Ito yung van. Mami, bakit tayo may van? Family van. Hindi. Pangtrabaho. Hindi rin. Ano? Di ba pag lumalabas ka, gusto Yeah. mo may Gusto ko- matutulugan May ka? matutulugan. This is Okay. my camper van, actually. So that is Ella's idea. Oh. And our first muscle car is the Mustang 5.0 GT.
na pinangalanan niyang Pongkan. Pongkan. So, bakit Pongkan ang pinangalan mo? Ang kulay, Yan, Pongkan. kulay ng Pongkan. So, and this is my gift to her, Oo. the Dodge Challenger. So, Mami, Anong tell pangalan us- niya? Eleanor. Eleanor. It's a combination of Junior and Ella. Ayan. Eleanor. So, pinangalanan namin Eleanor kasi yung sikat na pelikula ni Vin Diesel, di ba? Yung Fast and the Furious. Ito yon eh. So, this is the last call. And siya rin yung may idea kung bakit niya binili to. Bakit mo ba binili to? Don't tell me may payong, ah. Bakit? Last call na nga eh. Last call. So, kasi nung binili namin to, palabas na yung mga electric, Electric. vehicle ng Dodge. Ito na yung last production nila. So, since last production, sinamantala na namin yung pagkakataon para magkaroon kami ng last gasoline engine na kotse. At syempre, lilipat naman tayo para sa ating next featured vehicle sa episode na ito, itong Land Cruiser Toyota 79. Bakit mo binili yung 79? Hindi gusto ko nga ng Land Cruiser. Nagdi-dispatch nga tayo kasi gusto ko Land Cruiser. Actually, siya yung may idea at gusto niya ng Land Cruiser. Siya yung, kung makikita nyo kasi, yung Land Cruiser na Dubai version na yun, na si Bordagol kung tawagin, yun yung unang-unang Land Cruiser namin na kung saan nag-enjoy talaga kami at hanggang sa nagtuloy-tuloy na, hanggang sa, yan, nag-collect na siya ng Land Cruiser. Mamaya may Land Cruiser ulit. Yan, so mamaya, yan, na-spoiled alert na tayo. May delivery tayo ng Land Cruiser mamaya, ngayong araw. Yeah. Oh, next. Ito naman guys, si Maximus. Ito yung Oh, Jeep. hindi ko na gusto to. Ito gusto ko na to. Oh, yeah. Okay, so this is my personality na. So yung si Maximus, isa siyang Wrangler, Jeep Wrangler, hindi po siya Rubicon. JK po siya, na kung saan gustong-gusto ko naman yung performance ito pagka nag-overlanding, nagka-camping, or namumundok. Gusto ko lang meron akong rugged look, tsaka pang-adventure na mga sasakyan. Kaya meron ako nito. Tsaka ginagamit na rin namin kapag may rescue, tsaka gusto namin magbigay ng konting tulong sa mga nasalanta ng bagyo. Dahil- At ilang lugar na rin ang napuntahan nito. Yeah. Ayan. Next. Next is the Ram Revel. Oh, So anong ito kwento? naman guys, Galing tayong Amerika. yeah. Nakita lalaki. namin na puro ito yung sasakyan sa Amerika. At nagandahan kami. So, Why after not? nun, Magkaroon ng isa. pinangarap na namin magkaroon ng isa nung galing kami ng Las Vegas. And yun, pag uwi namin, pumunta kami sa dealers and then nilabas namin to. Pero ito hard-earned money talaga. Pinaghirapan lahat. Next. Next is the Pearl. Electric Pinangalanan car. naman namin tong Pearl. Isa siyang BMW iX Drive 40 na na-featured na rin natin before. Full electric vehicle po ito via BMW. Ito yung pinakamalaking body ng BMW. As of the moment. Matipid, syempre, dahil di-charge lang siya. Sa power, sa torque, okay siya. At pinangalanan namin siyang Pearl. Nilabas nung birthday ko. kasi birthday gift sa kanya. So, ang pinaka-paborito ko sa lahat, guys, yung nandyan ngayon sa likuran ninyo. O, di ba? Gamit na gamit. So, ito, kita nyo, guys, pasensya na kayo, madumi. Ito si Bordagol na lagi namin ginagamit. One of our favorite car. Dubai version din siya. Our first. Our first Land Cruiser is this one. And then, we started to fall in love with the Land Cruiser. Performance. We call it investment kasi hindi bumababa ang value. Pag binili mo siya, siguro mag-differentiate man ang value, Konti lang. konti lang. Minsan nga tumataas pa eh. Yung family van namin Yeah. is Toyota Alphard. Ako ba ba? Ito yung Toyota Alphard natin, guys. I could say, napaka-komportable, elegante. Masarap siyang gamitin. V6 engine, pero matipid kasi hybrid siya. Half is gasoline and half of electric. Yan. So, Kasyang-kasya tayong lahat. Lahat. Kasi we're 7 in the family. So lahat meron kanyang designated na upuan. All-powered lahat. So kapag andito kami, para kaming hindi napapagod kahit long ride pa. May problema. Anong problema? Hindi kasya gamit. Yun lang. So yung gamit, kinakarga sa LC. Ito naman guys, si Burda Girl, na kung saan tinawag namin siyang Burda Girl kasi kapares ni Burda Girl. So hindi po ito yung top of the line. This is a VX. At yung kuya niya parating na mamaya, yung ZX. So eto guys, sabi nga namin, nung na-fall in love kami sa LC, we start collecting LC. Yeah.
So bakit nagustuhan mo to? Para maiba naman kasi Dubai version to. Ito. Dubai, and then this is a local version. Tapos, very reliable ang Land Cruiser. So, that's why we own 2. No, 3 na pala ngayon. Kasama yung 79. So, that is all our car na nandito ngayon sa Sorry. garahe na to. Alright, so ano ba yung top 5 na pinaka-paborito kong motor? Unahin natin sa 5. I could say this Africa Twin. Okay, bakit ito yung pang-5? Kasi sobrang dali niyang gamitin. Hindi niya ako na-challenge. Kumbaga kapag gusto ko ng riding comfort, andito lahat yan. Tsaka ang gusto ko yung forma kasi mahilig ako sa itsura, parang battle hopper ang itsura. Parang medyo robotic ang dating. Ayun. Para siyang Gundam kung titignan mo. Siguro I could say kaya naging top 5 to kasi yung gulong niya medyo maliit. Hindi siya naging off-road capable yung edition na to. Ngayon, sa top 4 naman, I will go for, yan, pang-apat ito. Kung bakit? Kasi siguro dahil bagong dating pa lang siya. Tapos, based on my riding style, ito yun eh. So, top 3 naman, ito. So, bakit ito? Kasi naka-off-road na siya, naka-full exhaust, kumpleto na siya. Kumbaga, nadamitan ko na siya according to what I like. Kaya siya naging top 3. And top 2 of my favorite is this. Ito. This is my top 2. Kung bakit, Desert X, mahilig ako sa off-road, mahilig ako mag-trail. So, yung riding style ko, andito na. Bakit naman ito? Kasi mas magaang siya, mas madali i-maneuver, mas maganda yung suspension niya, mas mahaba ang travel, at yung nakuha ko kasi is Rally Edition. So basically, talagang yung performance naman niya, sobrang solid kapag ginamit mo sa hardcore trail yung ganitong klaseng motor. Last but not the least, this is the top 1 of my choice, the BMW R1250R HP. Kung bakit? Kasi itong motor na ito ay naka-low seat, low suspension, so napakadali niyang gamitin. For me, kakaiba kasi supposed to be dapat 1300 yung paborito kasi yun yung pinakamodelo. But for me, mas madali itong gamitin, mas magaan, mas madaling i-maneuver. So, tsaka siguro dahil sa unang-unang motor ko to. At mas mahaba ang pinagsamahan namin ng bike na to to the rest of all of my big bikes. So that is my top 5 on my bikes. What's your favorite part about riding or driving? I could say, kapag nag-ride ako, feel ko na mas malaya ako, feeling ko mas gusto na pupuntahan ko ng mabilis yung mga gusto kong puntahan at mas nakakapag-isip ako ng mas malaya kapag masaya ka at lalo kapag mataas ang adrenaline mo. So for me, I love riding kasi kakaibang experience lahat. Everything is nangyayaring special depending on how you go to your point A to point B location. So favorite part ko siguro dahil yung mental health ko, yung emotion ko, ang saya kapag nagmumotor ako. So any bikes naman yan, any brand or anything na gagamitin mo as long as you are happy to what kind of bikes you're using it. So kung as long as napapasaya ka, yun siguro yung favorite part. At sa pag-drive naman, kapag nakakotse tayo, nakakasama natin ang mga mahal natin sa buhay, saan man tayo gustong pumunta, syempre mas nagiging komportable at convenient tayo. So kumbaga kung pagbabalansihin mo siya, what is fun about riding is about all of yourself. And what's fun is about on driving, it is about you and your family. So, pareha sila na gusto ko, pareha sila na masarap gawin, depending on sa mga nakakasama mo na. Okay, anong mapapayo ko sa mga gustong makabili ng big bikes? Nakamukha nito. Siyempre, unahin po natin, magnegosyo tayo. Kailangan natin ng financial stability para mabili natin yung mga bagay na gusto natin. Ako naman, nagnegosyo muna ako, pinalaki ko yung negosyo ko,
Nagtrabaho muna ako ng maigi, syempre, with the guidance of the God. Ginawa ko po yung best ko hanggang makakaya ko, and then, tsaka na ako bumibili. So this part is just price for me, kumbaga, it's just a reward, everything achievement na ginagawa ko. Advice ko sa mga gustong matutong mag-big bikes at mag-ride kamukha ng ginagawa ko, mag-aral ko kayong ng riding school para ma-stay po kayo at hindi po kayo ma-traumatize. Siyempre kapag hindi po kayo komportable sa mga bagay na ginagawa natin, medyo mayroong disgrasya na pwede nating makaharap. So, my best advice is invest to your skills and to your right gear at sa motor na gagamitin nyo. Always check the maintenance kung tumatakbo ba siya ng tama. At yan ang ating garage tour. Sana mga kamanibela ay nag-enjoy po kayo sa ating mga motor na ipinakita ngayon dito at sa ating mga sasakyan na na-feature. Mga kamanibela, let us know your thoughts kung ano naman masasabi nyo sa mga nakita nyo sa video ito at sana po ay na-inspired namin kayo at sana may natutunan po kayo dito sa ating episode. So once again, this is Alfred Watermax. See you to the next episode mga kamanibela. Tandaan, mata sa kalsada, kamay sa manibela. Next episode, abangan nyo naman ang iba pang laman ng aming garahe sa Alfred and Ella Max Garage Tour Part 3.